Matapos pong naglabas ang Pulse Asia ng kanilang senatorial survey at ang Okta Research, SWS naman po ngayon, yung social weather stations, na ang sinasabi ng karamihan ay ang pinaka-credible at pinagkakatiwalaan na survey firms. Well, yan po ay conforme naman dun sa mga nagbabasa ng survey. Dahil alam naman po natin kapag hindi umayon sa kagustuhan ng ibang mga grupo dyan, tulad ng mga DDS, hindi na po credible. Ito nga pong inilabas ng Pulse Asia at ng Okta Research, sinabi nila na bayaran daw itong mga survey firms na to, kesyo mind conditioning, dahil 2 o 3 lang sa kanilang mga manok ang pumasok sa survey. At ang nakakatawa pa nito, kahit na sinasabi kong Pulse Asia yan o Okta, ipinagpipilitan pa nila, yan daw ay survey ko. Keso mag-survey daw ako sa Visayas, Mindanao, keso sumama daw ako sa mga kalye survey, at doon daw ang mga totoong survey. Kasi doon sa mga kalye survey, alam na alam mo kung sino ang nagsasurvey, edi siyempre pabor sa kanila. Pupunta sila doon sa lugar na maraming boboto sa kanilang mga manok. Tapos, Pulse Asia, Okta Research, ito nga ang may mga kredibilidad pagdating sa mga research. And yet, mind conditioning daw at nabayaran daw ng Malacanang. At doon sa mga nagbobobobobohan, pinagpipilitan nila na survey ko daw yun. Gumawa naman daw ako ng survey sa Visayas o sa Mindanao. Bobo lang ba talaga? Bakit pa ganun ang ilan sa mga DDS, no? Ipagpipilitan nila. Kahit na sinasabi ko na, Pulse Asia po ang may gawa niyan, Okta Research po ang may gawa niyan, pero mababasa mo sa mga comments na pinagpipilitan nila na yan daw ay aking survey. Pabayaan na lang po natin. Bobo lang talaga. So, ito pong pinakabago ng social weather stations o ng SWS. Nagbago kaya ang ranking ng mga senatoriables? Kung maaalala po natin sa Pulse Asia, ang naging number 1 po nila, Erwin Tulfo, number 2, Tito Soto, number 3, Bongo, number 4, Ben Tulfo, number 5, Pia Cayetano, number 6, Manny Pacquiao, number 7, Ping Lacson, number 8, Willie Revillame, number 9, Bong Revilla, number 10, Abby Binay, number 11, Lito Lapid, and at number 12, Amy Marcos. At sa Okta Research naman, ang number 1 nila, Erwin Tulfo, number 2, Ben Tulfo, number 3, Tito Soto, number 4, Bongo, number 5, Bong Revilla, number 6, si Pia Cayetano, number 7, si Ping Lacson, number 8, si Amy Marcos, number 9, Manny Pacquiao, number 10, Lito Lapid, number 11, Francis Tolentino, and at number 12, Benhur Abalos. Dito naman kaya sa SWS, nagbago kaya ang trending ng mga senatoriables? Again, start po tayo sa baba, going up to top number 1. Meron po ditong 14 names. Dahil sa mga panahon pong ito, meron pong mga nagtatay. So nagtay po sa slot number 12 to 14. Tatlo po ang pangalan. So ang ibig sabihin nito, kahit na sino sa kanilang tatlo ay pwedeng pumasok sa number 12, which automatically makes them at the top 12. And then yung dalawa sa kanila, rank number 13 and number 14. So tied at number 12 to 14 slot, si Camille Villar, si Bato de la Rosa, at si Amy Marcos. Not necessarily in that order, okay? Pwede pong Amy Marcos, pwede ring Bato de la Rosa, ang mag-number 12. And then yung dalawa, pwedeng Camille Villar, Bato, or Amy. Pero yung pong ranking na yan ay siguradong magbabago habang papalapit ang eleksyon. At number 11, nandiyan po si Lito Lapid. And at number 10, we have Abby Binay. Tayo naman po sa slot 8 and 9, si Manny Pacquiao at si Willie Revillame. Pwede pong si Manny ang mag-number 8 or si Willie Revillame at ang mag-number 9 ay si Manny or si Willie. At number 7, we have Ping Lacson. Number 6, nandyan po si Ben Tulfo na kung papansinin natin sa Pulse Asia saka sa Okta Research, lagi pong nasa top 5 itong si Ben Tulfo.
Ngayon ko lang po nakita si Ben Tulfo na bumaba sa rank number 6 dito po sa SWS. So makikita po natin na talagang iba-ibang survey, iba-iba po ang ranking. Ang titignan na lang po natin dyan ay ang consistency nila na makapasok sa top 12. And at number 5, we have Tito Soto. Again, si Tito Soto laging nasa top 3. Pero ngayon sa SWS, siya ay number 5. Tayo naman, sa slot number 3 and 4, we have Bongo and Pia Cayetano. Again, pwede po mag-interchange ang dalawang pangalan na yan at mag-agawan sila sa slot number 3 and number 4. And surprisingly, iba po ang number 2 ng SWS, and that is Bong Revilla sa slot number 2. And consistently po talaga at number 1, kahit na po sa Pulse Asia, sa Okta, at ngayon dito sa SWS, it is still Erwin Tulfo. So kung ang pagbabasihan po natin ay ang kanilang percentage points, ito po ang SWS Voter Preference for Senator Survey with their percentage points. At number 1, Erwin Tulfo with 45%. At number 2, Bong Revilla with 33%. At nagtay nga sa 3 and 4, si Bongo with 32% and Pia Cayetano with 32%. At number 5, we have Tito Soto with 31%. At number 6, we have Ben Tulfo with 30%. Slot number 7, we have Ping Lacson with 27%. Followed with another tie sa slot na 8 and 9 na parehong 26%. We have Manny Pacquiao and Willie Revillame. Again, pwede po sila magpalitan ng ranking dyan. At number 10, we have Abby Binay with 25%. Number 11, Lito Lapid with 23%. At nag-aagawan sa slot number 12, si Camille Villar, si Bato de la Rosa, si Amy Marcos with 21%. So sa slot number 12, it's anybody's ballgame between Amy Marcos, Bato de la Rosa, and Camille Villar. So kung sa Pulse Asia po, nakuha ng 8 na mga senatorial balls ng alyansa ni President Bongbong Marcos, pero kung isasama pa rin po natin si Amy Marcos, magiging 9 out of 12. Sa Okta Research naman, 10 out of 12. Yan po ay kung isasama pa rin si Amy Marcos. Kung hindi, 9 out of 12 ang nakuha ng mga kandidato ni President Bongbong Marcos. At sa SWS survey, 10 out of 12 ulit. Again, kung aalisin natin ang pangalan ni Amy Marcos, 9 out of 12 po ang pumasok sa alyansa ni President Bongbong Marcos. So, consistent po sa tatlong pinagkakatiwalaan at credible na mga survey firms. Pero siyempre, sa atin credible itong tatlong ito. Sa mga DDS, hindi, dahil para sa kanila, mind conditioning daw ito at binayaran ng Malacanang itong tatlong survey firms na to. Kasi nga naman meron tayong ipinalabas na isang episode natin na naglabas tayo ng survey na nanggaling sa mga DDS kung saan na halos lahat ng kanilang kandidato ay pumasok sa top 12. Yun para sa kanila ang credible. Pero wala pa pong ibang naglalabas na survey na kahintulad ng kanilang survey. Hindi tulad sa Pulse Asia, sa Okta Research at sa SWS na consistent po na namamayani ang mga kandidato ni President Bongbong Marcos. Well, teka nga pala muna, hindi pa po naglalabas ang publikus na alam natin na ang CEO ay isang diehard Duterte na si Malu Tequia. Sino kaya ang magiging top 12 niya? So ngayon, tatlo na po sa pinagkakatiwala ang mga survey firms ang naglabas ng kanilang senatorial surveys. Masaya ba kayo sa mga survey nila?